Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. At eto nga mga karibin natin, finish ka na BBM. Sona, ngaling ka. Aba, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kababayan. At eto na nga, simulan na po natin to. The only option that we have is social media. Kaya doon kami na-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Nako, Dapat ang binibida mo at di ba? Kaya ulitin natin mga kababayan, parang dito pinatunayan nila na talagang ano talaga well connected sa kanila si Mima Alicia kasi troll yun troll. The only option that we have is social media. Kaya doon kami na-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. dapat ang binibida mo achievements na hindi yung nasa diskusyon pa lang. Hindi nyo ba pakikinggan yung kapatid niya? Okay lang, pakikinggan. Yun nga lang, masama ang loob namin dahil Tama yung sinasabi ni Ma'am Marlica, di ba? Patapos na yung ano mo Patapos na yung termino mo. Tapos puro ka pa plano. Di ba? Dapat mga achievements na ngayon yung sinasabi mo, nire-report mo sa taong bayan. Hindi yung ngayon mga plano na naman ng ay nako. Di ba? Anong klaseng ito? Anong klaseng Sona ito? Sonangaling mga kababayan. pinagkukulong, kinakasuhan ang minority. Yun lang, parang hindi ko kaya eh. Sama ang loob ko dyan eh. Protest na din po kayo, kaya din kayo nakatikim din po. Kasi it was mentioned by Senator Cayetano. Last year, itim din ako eh. Diba? Itim. Yun ang aking tinakbo ng 2025 bilang senador. Yung election campaign ko, itim. Ayun. But by not attending this year's SONA, is that a form of protest? Well, I think marami sa amin di pupunta. Pero last year, di na rin ako pumunta talaga. Sino pa hindi pupunta? Sorry? Sino pa hindi pupunta with you? Talagay ko, sina Sen. Loren, Sen. Cayetano, Sen. Robin yata. Di ko alam kung sino pa yun. Was that a consensus po ng minority? Hindi. Nagtanungan nga lang kami ngayon eh. Wala namang usapan na mag-itim, wala namang usapan na hindi sisiko. Ang nagtulok sa akin para sa Oo, alam naman yun yung itim na aking slogan yung election at itutuloy ko lang. Laban ng tama, itama ang mali. Yun, Steve. Laban ng tama, Laban ng itama ang tama, mali. itama ang mali. 2025, yun ang sinasabi ko. At hanggang ngayon, sobrang dami pang kinakailangan itama. Yung paloma na white hydrogen na sounds like fracking na binan na rin sa ibang lugar sa US. Kaya nais natin makita kung talagang mapipinsala ang ating kalikasan dahil ang balita talagang kasama din doon yung mga critical minerals, yung tinatawag na rare earth, kasama rin doon ang galon-galon na mauubos ang tubig sa buong Central Luzon. Kabanbayan yan ng ating palay at lahat ng iba't iba pang Yan yung tinatanim. Paxilica. At syempre, yung kuryente na ngayon na bibill shock tayo sa ating Meralco bills, isipin nyo, magiging zero pa yung elektrisidad kasi yung mga data center na pagkalaki-laki, uubusin din lahat ng kuryente. Paano kaya tayo? Hindi naman ako tutol doon. Kaya lang mag-ingat tayo na yung Paxilica hindi maging Poxilica as in chicken pox, smallpox at iba pang epidemya. Wag naman. Ma'am, ano na-expect niyo po sa continuation o mahiya naman kayo proclamation or statement? Mahiya naman kayo. Diba, hindi naman kasi ng build-up doon sa Speech. kaso kay former Speaker Akala ko siya- Martin. Panay ang build-up. Natawa nga ako kasi yung ombudsman nagre-recommend sa sarili na file charges. Pakinggan na lang natin, hindi ko alam, pero todo drum beating eh. Thank you. Magpipicture na po si Ma'am sa minority. Thank you. Katatapos lamang po ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos Jr. At tulad po ng inaasahan, inumpisahan ng Pangulo ang kanyang pagbibida sa
tagumpay umano ng pamalaan sa pagpapanagot sa mga sangkot sa nabunyag na anomalya sa flood control project sa bansa. Ipinagmalaki po ng Pangulo ang 25 bilyong piso Alam niyo, itong sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr., isa po sa masasabi nating sunangaling, di ba? Sona na sinungaling, mga kababayan. pisong nabawi na po mula sa masangkot sa anomalya. Habang 800 milyong piso naman dito ay agad na ibinalik sa Bureau of Treasury. Kinumpirma naman ng Pangulo na malapit namanong masasampahan ng kaso ang kanyang pinsan o kamag-anak na si dating House Speaker Martin Romualdez, ang isa umano sa Ito mga kababayan na kung talagang naibalik yan, dapat ipakita nyo yung mga legal documents, hindi hanggang salita lang kasi walang naniniwala sa kanila eh. Di ba? For example na lang, sa PhilHealth, di ba? Umabot pa yata ng 1 taon bago, sa bagay kasi nilagay nila sa sa 2026 2026 budget, di ba? Mga kababayan, doon nila pinasok yung pagbabayad sa PhilHealth, mga kababayan. So kung doon nga sa PhilHealth inabot ng taon-taon, dito pa kaya sa mga hinayupak na mga buhayang ito? What I'm trying to point out, mga kababayan, hindi pwede ang salita lang dito sa administrasyong ito. Kailangan po nila magpakita ng pruweba na talagang binalik na nila yan. Diba? Kasi walang naniniwala sa kanila eh. ay tinuturing na big fish sa multi-billion Big pisong fish, kickback ayan, mula sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, talaga bang last minute na nagkaroon ng changes sa kanyang talumpati, naisingit pa itong si former House Speaker Romualdez? Aba, ang drama, naisingit pa mga kababayan. Talagang naisingit pero nauna. Ha? Unang nabanggit pero naisingit. Paano nangyari yun? Hindi kaya planado yun mga kababayan? Tatanong lang ha. Yes, tama ka dyan, Alex. Alam mo, sa initial na kopya ng speech ng Pangulo para sa kanyang ikalimang State of the Nation address na ating nakuha, wala sa mga unang pananalita doon yung patungkol sa kanyang binanggit na pambungad sa kanyang SONA kanina, patungkol Naniwala naman kayo na wala doon. Wala doon sa binigay sa inyo. Pero, nandun na yon mga kababayan. Niloloko yung mga sarili nyo eh. sa malapit ng makasuhan ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay nga ng controversial the flood control anomaly. Wala lokohan to. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Sa script pa lang, sunangaling na mga kababayan, no? Sa script pa lang, sinungaling na. Ginawa nilang dramatic yung script na yan. Kunyari, wala si Romualdez, di ba? Doon sa pinamigay na script, pero una pa lang babanggitin. Aray ko po. Marcos Jr., yes, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit ang masampahan ng patong-patong ng kaso ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnayan ng flood control anomaly. Ito ang bungad ng Pangulo sa kanyang speech sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Pakinggan natin ang tinig ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May mga pumapalakpak. Akin ito. Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang Naniniwala ba tungkulin dito? ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Ayan mga kababayan, no? Naniniwala ba kayo dyan? Kasi ako, hindi ako naniniwala eh. Because noong 2024, mga kababayan, sinasabi ni former Speaker Martin Romualdez, mga karbi natin, na nakikipag-coordinate sila sa presidente. No? Oh, they fully coordinated with the president, mga kababayan. And they support each other, sabi nga doon, mga kababayan. Sinusuportahan nila. Si Presidente Bongbong Marcos Jr. at si Presidente naman sinusuportahan yung speakership niya. Ibig sabihin, there is a communication, there is a connection between the President and the former Speaker, mga kababayan. Bukod sa magpinsan sila,
sa trabaho nila, there is a coordination, sabi, and support, mga karibin natin. So, maniniwala ba kayo na si Martin Romualdez lang? Ha? At maghuhugas kamay itong si President Bongbong Marcos Jr.? Where in fact, siya po ang pumirma dyan. Diba? Pumalakpak ang mga buhaya. Ayan na. 5 bilyong pisong halaga ng mga nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga inaakusahan sa flood control anomaly. Ang mahigit 800 milyong piso anya rito agad din namang naibalik sa Treasury. Binanggit din niya ang mga Agad-agad, ginawang aksyon ng gobyerno sa gitna ng epekto ng tensyon sa Middle East na nagdulot ng krisis sa langis. Pakinggan natin muli ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sa Pati sa China? Aba, matinding negotiation yan pag sa China kayo kumuha, di ba? Ano kaya yung ano kayong mga condition, mga kabayan? But China is business mga businessman yan, mga Chinese, di ba? Whether may sigalot or wala, talagang magninegosyo yan sila, mga kabayan. sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Binanggit din niya ang pagbibigay Bakit ng ayuda. para may tumawa din sa kanila, no? Doon sapat ang supply ng bansa na aabot ng 2 buwan. 2 buwan lang pala, mga kaubayan na yupak na yan. Sa mga apektadong sektor para naman matulungan ang mga middle class pati na ang mga maliliit na negosyo sa gitna ng epekto ng krisis. Nanawagan ng Pangulo sa Kongreso na magpasa ng mga panukala. Pero dito may na-notice ako diyan sa speech niya about sa gasolina na hindi daw agad-agad nagtaas ng mga presyo yung mga negosyante. Pinayupak na yan. Hindi pa nga nagigera, halos madoble na nga yung yung presyo ng mga oil products, mga kaubayan, di ba? Natatandaan nyo? Wala pa man yung gera, mag-uumpisa pa lang, or nag-umpisa pa lang, grabe na yung increase sa Pilipinas. Halos madoble na yung gasolina, yung presyo. Kala na bagong tax relief measures. Pakinggan natin muli ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, Ayuda na naman yun. palawakin natin ang exemption sa income tax. Mga buwis. Magaling sila sa taxi. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Diretso na tayo dito, mga kabayan. Di ba, Mads? Yes, tama ka dyan. Actually, medyo late na rin. Kumbaga, naging pahabol na yung pagbabanggit na ito ng Pangulo sapagkat matagal na hinihintay yan na sabihin mismo, na manggaling mismo sa bibig ng Pangulo yung mga katagana yan. Okay. Napansin mo bang reaksyon ng mga kasamahan, yung mga kapwa mambabatas o congressman ni House Speaker? Sila ba'y nagulat na nabanggit yung pangalan ng kanilang kabaro at Kanilang may amo. paglakpak ba? Mukhang hindi naman sila nagulat, Alex. Mukhang siguro parang expected na rin naman nila Expected and yung scripted magiging yan. pahayag na ito ng Pangulo. Instructors. Filipinos are noble, kind, gracious, and great race. Kaya pakapanggan natin yan kasi ito mo yung tsura niya, akala mo totoo. Of late, our very humanity has been called into question. I'm very humanity. Pag ganun-ganun ang alpot. Let me remind Nagbabasa friends eh. and our detractors. Let me remind. Are a noble, kind, Kind. gracious Ulol. race. We are not greedy. We are
Ano, we are not greedy, putang ina ka? We are not greedy. Ngumingiwi. We are not racist. Hayop. Hindi sila mga ano, no? Pinakpalapak naman yung ilong. Oo. Siyempre. We are not liars. Nagpalakpak ka lahat ng mga sinungaling. Di ba? Correct. Nagpalakpak ang mga nakatanggap ng maleta, mga puki ng ina. Yun, no? Masaya Oh, sila. ang daming maleta. Bakit standing Mga ovation demonyo, sila? hindi Wala pa tama ng namang, kidlat. wala namang ka-amaze dyan, mga kabayan. Oh. Pinalakpakan. Palibasa nakatanggap ng maleta ang mga hayop. Ah. Hindi pa kayo tatamaan ng kometa. Nako. Oh, shut up. Dignified. We are Filipinos and we do not yield. We do not yield. We are Filipinos. Putang ina, akala mo ang tapang. Isang sampa lang sa'yo ni Lisa Tanas, urog yung buto mong supot. We are not. We are Ay, not na- bangag. Kami ang bangag. You are bangag. Ay nako, ano masasabi niyo mga kabayan sa naging sona po ni President Bongbong Marcos Jr.? Just comment down below at ito mga kabayan, mukhang tinawanan lang yata yung sona eh. Tinawanan lang ni Vice President Sara Duterte mga kabayan. On behalf of the Filipino all over the world, asahan niyo pong suporta namin sa 2028. Duterte! Dapat tayo maging mapagmatyan, dapat tayo makialam dahil sinabi ko na nga noon, 'di ba? We do not know if we still have a country by 2028. And at the rate that this dictatorship is going, we do not even know if there will be elections. We just keep praying, Ma'am. Grabe no? Kaya, yes ma'am, ng una, kasal. Tapos pangalawa, kailangan talaga tayo kilahok, kialap, pumuna sa ginagawa ng administrasyon. Maraming salamat. Question. Ano po mga reaksyon ng kabalintunaan ni Bongbong Marcos, yung tinatawag na systems loss, na tayo nga ang nagbabayad dahil dun sa EPIR. Loko mo, sarili mo. At ito namang mga Pilipino, katulad ni Manny Pacquiao, katulad ng mga marami pang Pilipino, na nagsasabing, oh, very good, Wala mga kabayan. Wala ka, VP. Actually, nag-chismis ang good minute yung kanina. Tapos, so kinaangkin security na, I have to go down, I have to go. And then, kaya request a 5 minutes extension para lang mahuman ang chismis ba? But said no, not today, but on any other day, yes. So I was thinking maybe, I don't know. Okay. I do not know. Kasi na siya lain na schedule pa. Okay. VP Inday, yung recently concluded mo na meet and greet sa London, nakita ng buong mundo na solid talagang suporta sa iyo ng taong bayan. That's basically the trust and confidence of overseas Filipino workers just for London alone. How do you feel, ma'am, seeing that particular crowd? Well, heartwarming at nakakahiyak dahil karamihan sa kanila face-to-face na ang una talaga nilang tanong, gusto na sa Tatay Digong. At kung hindi man yan, kung sinasabi ay ipaabot mo yung aming pagmamahal at pagdarasal kay Tatay Digong. So, karamihan talaga doon yung kanilang pangungulila kay President Duterte. VP Inday, in as far as the positive development is concerned, yung results sa dalawang survey Pulse Asia and SWS, talagang nakikita na yung trust and confidence and your ability to lead in as far as being the Vice President of the Republic of the Philippines is concerned, has resonated to the millions of Filipinos. So how do you feel, ma'am, na steadfast, steady, strong pa din ang suporta sa iyo ng mga Pilipino in comparison to what is alleged by some? On that point, I am truly blessed. No? Favored ako ng Diyos sa ganyan bagay. Hindi ako makapag-explain sa mga surveys dahil hindi ko naman alam ang ginawa, o sino ang nagpagawa niyan. Pero lagi lang talaga
ang sinasabi ko kapag mayroong survey na lumalabas ay nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga Hindi. kababayan sa akin, sa aking Nasama mga yung mukhang kasamahan VP sa Sara. OVP, at syempre sa aming Ano opisina. ba VP Inday, on a different matter, were you able to watch or perhaps read a transcript of the State of the Nation's address ni BBM? Ayan, no? Ako nag-work ng SONA live last year. And wala akong plano sa akin. Ang nilalaman ng SONA o Correct. kahit man lang summer dahil I truly believe it is a waste of time. Na, mag-iinit ka lang Sa dyan. Pilipinas. VP, marami po ang nagtatanong, how do you maintain the radiant glow na talagang shining, shimmering, splendid ka talaga? Nata showbiz pa. Kasi ma'am, ang dami nagtatanong ma'am, how do you keep such a radiant glow knowing na kabilat kanan yung atake sa iyo ma'am, may it be personal or political? Hindi ko lang alam sandali lang. Gusto ko lang matanong kung hindi ba ganito ang glow ko noon, 2022? Actually, mas ma'am, mas grabe. Grabe. Yes. Grabe, Jude, kagwapa ron. Kasi difference sa akin. Kasi nung 2020, hanggang ngayon. Siguro nadagdagan lang yung skincare kasi Kasi ito, ma'am. kasi nagkakaedad, di ba? Pag mahirap na pag 38 ka lang, tapos namumukha kang 68. Kalabiti, oy. Mag-guilty, mabutaan na. Wala akong pinapatawa. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng paktay. Kailan mi, ana, ma'am. Kailan mi, ma'am. Si Palaka yan, si Palaka. Correct. Mukha ng bangkay. Stress na stress eh. Pareho lang yun. Si VP Sara yung ini-stress nila, pero sila pong nagmumukhang stress mga kababayan. Correct? Yun lang na mas meron na akong awareness Natawanan lang kayo. Oo. Yung SONA ni Marcos, pinagtatawanan lang dito. ng mukha, kaya meron ng mga Sunblock, ma'am. meron ng mga Okay. VP, meron bang gustong ipahatid si former president sa mga Pilipino, ma'am? Na, alam niyo naman talaga, ma'am, we have been doing this for more than a year, but strong and steady pa din. In fact, ma'am, on Wednesday, we actually have a gathering prepared to echo the voice of Filipinos from all over the world. meron tayong rally sa Wednesday, July 29 sa harap ng ICC, and this is free to get it out in the rally and talk about the injustice that was done to President Sana makauwi na si Tatay Naalam ko Digong. ito, kay President Duterte at sinabi ko sa kanya na I do not think this will help your case since from previous rallies napapansin namin na kinukuha ng ICC yung mga sinasabi natin at ginagawa nilang basihan sa kanilang mga desisyon. And then he said na bakit pa kayo mag-rally? What for? Yeah, sabi ko, para lang malabas namin yung galit namin. Correct. At marinig ng buong mundo yung galit ng mga Pilipino sa ginawa sa iyo. And then sabi niya, okay, bahala kayo. Yan ang gusto niya. But I warned him that it will not help his case. And he said no. Kung ano yung gusto. And you, ma'am, as our hope, the torchbearer for the light na makikita namin sa 2028, the future President of the Republic of the Philippines. What's your message to your supporters, ma'am, na talagang lalaban hanggang sa dulo para sa bayan? Amen. On that note, then, no, I am truly blessed. Kasi simula nung 2016 hanggang 2019, with the elections ng presidency,
PRRT noong 2022, 2025, pinakita din yon ng mga tao yung kanilang suporta sa midterm elections. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung pagtitiwala at suporta ng ating mga kababayan. In fact, hindi lang yung kanilang suporta, hindi lang siya na parang, gusto ko siya, sinusuportahan siya. Marami sa ating mga kababayan, yung nagdarasal talaga gabi-gabi para we pray for Tesara, we pray for the Duterte family, we pray for President Duterte. At hindi ko alam kung saan nanggagaling yung ganyan kalakas na pagtitiwala at paniniwala ng ating mga kababayan. Pero kami, tulad ko, ako, tuloy-tuloy lang talaga ako sa trabaho ko. Kung ano yung mandate ng Office of the Vice President, apart from being the Vice President, apart from the Vice President being a constitutional successor, kung ano yung mga merong budget na mga programs and projects sa loob ng aming opisina. Yun lang din at yun ang ginagawa namin. VP Inday, on behalf of the Filipino all over the world, asahan niyo pong suporta namin sa 2028. Duterte! Dapat tayo maging mapagmatyan, dapat tayo makialam dahil sinabi ko na nga noon, 'di ba? We do not know if we still have a country by 2028. And at the rate that this dictatorship is going, we do not even know if there will be elections. We just keep praying, ma'am. Kaya, yes ma'am, ng una, kasal. Tapos pangalawa, kailangan talaga tayo kilahok, kialap, pumuna sa ginagawa ng administrasyon. Maraming salamat. Question siya. Palakpak sa isa't isa, mga kleptomanyakis. Mga talipandas ng gobyerno na pahirap sa taong bayan. Paging Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. Teka, who was it? Tama po doon si Sir Banatenot. Dumami nga naman ang na-employ ngayon. Dumami nga naman ang snatcher, hold-upper, yung mga saksak likod na nakasakay sa mga mubit. Dumami ang mga kiatbahay. Greedy. We are not racist. We are not liars. We are respectful. We are Grabe. dignified. Lahat-lahat We na are lang, ha? Filipinos and we do not yield. Nabongga? Sino ba kaaway natin? Bro, may kaaway ba ang Pilipinas? We do not yield. Di ba? Parang pinaparinggan mo yata ang China. Na? Ano ba ang problema? Ang ending niya, to show na we are a strong, brave people. Parang may kaaway siya. Palagay mo, sino pinaparinggan niya? Yeah, I think he's trying to project a strongman image here, no? Kasi alam naman natin na kapag nasa international fora siya, no, hindi naman talaga siya binibigyan ng ganong kataas na uri ng respeto na inaasahan natin sa isang leader, no? So I think it's really more of him trying to project that kind of image, no? Parang sigurong deterrence, no? Kumbaga. Pero lahat naman ng uri ng deterrence kinakailangan kasi may pang-backup ka dyan, no? Kinakailangan you really walk the talk. So, ano po nangyari sa kanya? Ito mga kareaksyon. Deterrence, ano nangyari sa kanya nung ayaw niya sumunod kay Donald Trump? Awa po natin Namana sa tingin ko, ito parang, kasi yung packaging na matino ang Pilipino, maayos ang Pilipino, parang parinig niya to kay VP. Na parang si VP Sara Duterte, violente, bastos, masama ugali ng mga Duterte. Pero tayo ay respectful, maayos tayo. Sa tingin ko parang doon yung patama ni Marcos eh. Hindi lang niya mabanggit si VP Sara, takot kasi. Alam mo naman si Marcos, medyo weak yan eh. Parang pagbabanggitin yung pangalan ni VP Sara na Duterte, nanginginig yan eh. Sinabi ko na eh, kapag narinig ni... Magaling ang mga advisors niya sa persecution. Magaling. Biro mo pinlano na ganito.
na ipakukulong si Senator Marcoleta on the day the impeachment trial opened. Diyan, wala yan sa State of the Nation address niya. Pero diyan naman talaga ako, talagang hangang-hanga ako kay BBM sa tingin niya sa sarili niya na siya ay mabuting tao at hindi siya sinungaling at hindi siya magnanakaw. Itong SONA na ito ang dapat magsilbing tagasukat. Susukatin natin siya na pag-end ng term niya ay ito ba, ang mga sinabi niya dito ba ay totoo? Nako. Ayan mga kabayan, ano po ba yung nagustuhan nyo sa sonang ito? Parang wala naman akong nagustuhan. Actually, napanood ko yung pina-forward ko nga kasi ang boring no? Ang boring pakinggan ng mga sinasabi ni BBM sa kanyang sona mga kabayan. Kaya ang lagay ko dyan sa caption natin sa thumbnail, sunangaling kasi yung ibang sinasabi niya parang hindi naman nangyari. Di ba? At yung ibang sinabi niya, parang drama lang naman tulad dito kay Romualdez, mga kabayan. Naniniwala ba kayo dyan? Kaya dapat lang tawaging sunangaling. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion? Reaksyon patungkol po dito mga karabin natin. Just comment down below at syempre huwag mong kalimutang i-like ang video ito. Maraming salamat po mga kabayan.